magandang araw mga made. Let's go, samahan niyo ko ngayong araw na ito. Ngayong araw nga mga made ay nandito kami sa bahay ng aking magulang dito sa Lagunoy. Kadarating ko nga lang mga made galing sa simbahan pero talagang nilantakan ko na ang super yummy na langka. Ganito nga ang aming mga banding mga made pag nandito kami sa bahay ng aking magulang. Kasi nga naman minsan lang talaga kami, every Saturday lang talaga kami nakakapunta dito. Kaya naman mga made, itong aking papa ay talaga namang sabik na sabik yan pag-araw ng Sabado kasi nga naman alam niyang pupunta kami dito. Habang tinitingnan ko nga mga made itong aking bunsong anak at ang aking papa ay talaga namang natutuwa ako kasi nga naman ganito talaga ang aking lola nung nabubuhay pa kasi nga naman mahilig talaga yung magbigay ng mga barya sa aming mga apo niya. Maya-maya nga mga made ay inaya na ako ng aking mama na pumunta sa niyugan kasi nga naman wala siyang kasama at syempre pagkakataon na para daw makakuha kami ng mga langka ngayon. Yan pala mga made yung daladala ko dyan na balde ay may laman yan ang pinagkain na namin ng mga langka kasi nga naman paborito nga ng mga baka ang mga langka na pinagkainan. At syempre mga made, pagdating namin dito sa Hacienda Barracas ay hindi ko talaga palalampasin itong mga bayabas na to. Kasi nga naman mga made, ang dami-dami talagang bunga ng bayabas ngayon. Kasi nga naman si mama talaga ay talagang gusto niya talaga itong mahinugan kasi daw pag pumunta kami dito, mayroon kaming makakain na bayabas. At sa sobrang dami talaga mga made ng bunga ng bayabas na to ay talaga naman inakyat na ni made. Medyo nag-alala nga dyan mga made ang aking anak na taga-video kasi nga naman baka daw malaglag ako dyan. Pero sabi ko nga sa aking anak, huwag ka anak mag-alala kasi nga naman expert na expert ang nanay mo nito. Kita nyo naman, sobra dami talagang bayabas ang aking nakuha dyan. Maya-maya nga mga made ay inaya na nga ako ni mama na aakyat na daw kami sa bundok. At syempre mga made, bago ang akyatan ay talaga naman hindi ko palalampasin natikman itong dati naming iniinuman dito nung kami mga bata pa. Pero syempre kunti lang ang aking ininom kasi syempre hindi na sanay si made ng mga inom-inuman na ganito. Syempre hindi na katulad ng mga dati na dati malinis talaga ang mga tubig dito. Nagsisimula pa nga lang kami dyan ni mama ng pag-akyat dito sa bundok kung saan naroroon ang mga langka ay talaga namang nararamdaman ko na ang pagod. Sabi ko nga mga made sa aking mama na mga oras na yan, ko mama, baka hindi na ako makababa nito mamaya kasi nga naman nararamdaman ko talaga ang pagod. Maya nga mga made ay nakarating na kami dito sa tuktok na bundok kung saan may bahay kubo ang aking lolo Ilyong. Si Lolo Ilyong palang mga made ay nakikitanim dito sa amin. Kung inyo namang nakikita, ang dami-dami niya talagang mga tanim dito na gulay. Hindi lang pala mga made, mga gulay ang tinatanim ng aking Lolo Ilyong. Nagtatanim din siya dito mga made yung ginagawang samhod. Samhod in Bicol. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano bang tawag dyan. Ay nako, basta samhod. Samhod yung walis mo. Hindi na nga mga made nakatiis talaga si mama. Talaga naman tinikman na itong langka naming nakuha dyan. Talaga namang hinog na daw. At sobrang tamis, sabi nga ng aking anak. Maya-maya nga mga made ay inaya na nga ako ni mama na manungkit na daw kami ng mga langka kasi nga naman pag hindi pa namin ginawa, baka daw gabihin kami pauwi sa amin. Ay talaga mga made, sobrang dami talagang mga puno ng langka dito sa taas kaya lang medyo mahirap talaga kung gusto mong makatikim langka. Talagang kailangan mong paghirapan na makarating dito at makakuha nga sa puno. Maya-maya nga mga made ay nanguha na nga ako ng langka dito sa likod ng bahay kubo ni Lolo Ilyong. Sobrang ang lalaki talaga mga made ng mga langka na ito na nandito sa bahay kubo ni Lolo Ilyong. Actually mga made ay hindi pa talaga hinog ang langka na ito pero bukas o mga 2 araw ay talaga namang hinog na to sabi ng aking mama. At syempre mga made, sabi ko nga mga made ay talagang dadagdagan ko pa ng isa pero in-underestimate ko nga mga made ang pagkuha ko ng isang langka na ito nandito pa sa puno kasi nga naman akala ko hindi siya mabigat. Ay naku mga made, sobrang bigat pala nitong langka na ito kasi nga naman sobrang laki. At sa sobrang laki nga mga made ng langka ay talaga namang hinulog ko na siya kasi nga hindi ko na talaga kayang buhatan. Kaya naman sobrang tawang-tawa talaga si mama sa akin ng mga oras na yan. Sabi nga ng aking mama, testingin mo nga baka hindi na natin yan kayang dalhin pababa. Pero syempre, alam nyo naman si made, bida-bida talaga yan. Kaya naman sabi ko, kayang-kaya ko ito ma, kahit na nga dalawhan mo pa. Buti nga mga made talaga naman ito talaga si mama ay talagang ready. May dali talaga siyang mga sako ng mga oras na yan na dito daw namin ilalagay ang mga langka. Sabi nga ng aking mama ay tag-iisa daw kami. Tapos si Janine, itong kinuha nila na hinug na maliit ay ilalagay din ni mama sa isang lagayan para siya na rin ang magdala pababa. O siya mga made, itesting na nga natin, buhatin na natin para talaga kung talagang kaya ko itong dalhin pababa. Syempre mga made, pagkatapos dyan ay talagang babaan time na. Nagsisimula pa nga lang ako dyan mga made ay talaga namang nararamdaman ko na masakit pala siya sa balikat kasi nga naman sobrang bigat talaga nitong langka na aking dinala.
Kasi syempre, hindi ko na lang mga madi pinapalata. Kasi nga naman, kita nyo naman itong aking anak, may dala-dala din. Baka nahihirapan din siya. Syempre, pag pinakita kong nahihirapan ako, syempre maawa yan. Baka isipin niya siya na lang magdadala. Nakakaawa naman itong aking anak na to. Sa totoo lang talaga mga madi, ay talaga namang nakakaalis ng pagod itong mga view dito sa taas. Kasi na naman, sobrang ganda talaga. Maya-maya nga mga madi, nakakita pa kami ng langka. Sabi ko kay mama, ay kaya ko pang dalawahin ang dadalhin kong langka. Kaya naman, nanungkit pa kaming isang napakalaki talagang langka. O siya, utban ka dyan made, talaga namang dalawang langka na napakalaki ang aking daladala. Kaya naman talagang pinadaos-dos ko na lang para hindi ako masyadong mahirapan ng mga oras na yan. O siya mga made, kita nyo naman talaga namang hirap na hirap ako sa dalawang baboy na yan. Kasi nga naman hindi ko talaga to dito iiwan. Kasi nga naman sayang naman, napakasarap pa naman ng langka na ito. Duwang ureg ang sa kuyang binutong poon duman. Jesus patawara ta kang grabing marilang ka na ni Doy. Ay da! Maya-maya nga mga made ay nagsidatingan na ang aking mga anak dyan na rescue. Tutulong daw sila mga made sa aking pagbubuhat ng mga langka na nakuha namin dyan. Kita nyo naman mga made, talaga namang enjoy na enjoy ang aking mga anak pati ang aking mga pamangkin sa pagbubuhat ng mga langka na nakuha namin. Syempre mga made, itong isang langkay ako na ang magbubuhat kasi nga naman sobrang laki talaga nito mga made. Ay, salamat mga made, nakarating din kami dito sa baba. Malapit na kami dyan sa bahay namin. Kaya naman, enjoy na dyan si made, makakapagpahinga na. Bago nga kami mga made, nagsiuwi ay talaga namang nagtingin-tingin muna kami dito sa mga naglalaro ng basketball pati volleyball. Ganito kasaya dito sa amin paghapon. Bye-bye! Thank you so much mga made for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!